So, ngayong umaga, ang topic po natin ay pag-ibig ng Diyos. Yan. Sige po tayo muna isaglit na yung ko, manalangin. Salamat po Diyos sa masaganang umaga po ito na ibinigay mo sa buhay namin. Salamat sa unang linggo ng December. Nandito po kami, Panginoon, buhay, malakas. Nandun po yung pag-iingat, paggabay na ipinagkakaloob mo. Dalangin po namin sa pakikinig po namin ng iyong mga salita, patuloy po namin makita yung pag-ibig mo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. At ito po ay may pamuhay namin bilang mga mananampalataya po. God, salamat sa iyong pangunguna na gagawin, pagpapala na gagawin mula sa simula hanggang sa kami po ay matapos. Inaamin na po namin, O Diyos, yung katugunan at katagumpayan ng lahat ng bagay. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic na po natin ay ang pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ng Diyos. So, basahin po natin yung talata na binanggit po ni Apostol Juan. Sabi niya, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sabi niya, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Napakaganda na may lagay sa puso at isip ng bawat isa po sa atin. Kung bakit ka natutong magmahal kasi ikaw po ay tumanggap ng salitang pagmamahal. Kasi minahal tayo ng Diyos. At ang napakaganda, nung tayo ay minahal ng Diyos, wala po siyang tinignan na kondisyon. Amen. Wala po siyang kondisyon na tinignan nung tayo po ay minahal. Kung ikaw ba ay napakaraming nagawang kasalanan o kakaunti yung iyong nagawang kasalanan, o ikaw ba yung maganda, o medyo may kagandahan, o ikaw ay maputi, o may kaputian, di ba? O ikaw po ay mataas, o banda. Wala pong tinignan, wala pong ganong tinignan ng Diyos sa buhay po natin. Kundi, ang tinignan po ng Diyos, mahal na mahal niya yung buhay ng bawat isa sa atin. At binanggit pa rin po yan sa 1 John 4:9, sabi na dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Nasabi po sa 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Ganun po tayo minahal ng Diyos. Hindi dahil minahal mo ang Diyos kung bakit ka minamahal ng Diyos. Hindi po ganun. Kundi minahal ka ng Diyos kung bakit ka ngayon natutong magmahal. At kapag po yung tao natutong nakatanggap ng salitang pagmamahal, kaya niyang ibigay yung salitang pagmamahal. Amen. Kasi kung wala kang tinanggap, wala kang may bibigay. So, kung bakit po tayo natutong magmahal? Kasi tayo po ay minahal ng Diyos. At dahil tayo po ay minahal ng Diyos, tayo po ay natuto na pong magmahal. Amen. Amen. Napakaganda nga po ng pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga, wala po siyang kondisyon. At ang sabi nga ng kasulatan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po siya nagmamaliw. Walang katapusan. Hanggang last 2 minutes, mahal po tayo ng Diyos. At yung kanyang katapatan ay walang hanggan. Yung tao po kasi yung katapatan niya kung minsan, panandalian lang. Pero yung katapatan ng Diyos ay pang walang hanggan. Kaya sa buhay po natin, kung ngayong December, sa tingin nyo, yung wala pong nagmamahal sa inyo, lagi natin ilalagay sa puso natin, nandyan po yung pagmamahal po ng Diyos na hindi nagmamaliw, na hindi nagbabago sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kasi bilang tao, minsan dumadating po tayo sa salita, emosyon. Wala na nagmamahal sa akin, ako na lang nag-iisa. So, tumingin ka lang sa langit, isipin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. So ngayon, paano natin may papakita ang pag-ibig? Paano ba natin may papakita yung pag-ibig? Ang sabi niya sabi niya, mahalin natin ang Diyos. Kung talagang tayo po ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, kinakailangan mahalin ang Diyos. Amen po ba doon?
Sabi dito ng sinulat ng ating Panginoon Jesus sa pamagitan ni San Marcos 12:29, sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang sabi dito, isa lamang yung Diyos na dapat nating mahalin. At sa pagmamahal sa Diyos, ang sabi ng Bible, sa 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Buo. 100%. Alam niyo po, ito yung nice ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nung minahal tayo ng Diyos, 100%. Hindi niya tinignan yung kahinaan mo, kamalian mo, kalagayan mo, o ano man po yung kung sino ka, kundi nung minahal ka ng Diyos, buong buo. At nice din po ng Diyos na mahalin po natin siya ng buong puso. Mula sa puso mo, nandun po yung pagmamahal natin sa Diyos. Bagamat sa panahon po natin ngayon, ang daming umaagaw sa puso ng isang tao upang mahalin po niya yung Diyos. Subalit, ang nice ng Diyos, mula sa puso mo, mahalin mo siya ng buong puso mo. Amen po ba doon? Kasi ang Diyos naman po, tumitingin po siya sa puso ng tao. Hindi naman po siya tumitingin doon sa kalagayan mo bilang isang tao, kung paano kung ano yung ginagawa mo bilang isang tao. Kundi tinitingnan ng Diyos kung paano mo ginagawa ito ng bukal sa iyong puso. Ano ba yung pagdalo sa gawain ng Diyos? Yung po ba, makita ng Diyos na bukal sa puso mo na ikaw ay dumadalo tuwing linggo? Ano ba? Ikaw po yung umaawit dahil mahal mo po yung Diyos ng buong puso. O kaya ikaw po yung nagbibigay ng buong puso. Yun po bang gano'n? Dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso ng isang tao kung paano po natin ginagawa yung salitang paglilingkod o yung ating pong pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, sabi niya, ibigin mo yung Panginoon Diyos ng buong kaluluwa mo. Pag sinabing kaluluwa, ito po yung pagkatao po natin bilang tao. Na napakahalaga, yung pagkatao po natin, nandun po yung pagmamahal po natin sa Diyos. Ano pa? Buong pag-iisip mo. Alam niyo po, dito po tayo dinadaya po ng kaaway yung salitang kaisipan. Kung minsan pupunta ka na sa church, dinadaya ka pa ni Satanas eh. Huwag ka na dumalo. Diba? Yung isip mo, dinadaya. Huwag ka lang umawit. Huwag ka lang magbigay. Huwag ka lang sumamba. So, sa isip, nandyan po talaga yung daya ng kaaway. Pero ang mahalaga, mula sa kaisipan mo, mahal mo yung Diyos. Amen po ba doon? At kapag nandun po sa ating kaisipan, yung pagmamahal po natin sa Diyos, kahit ano po, yung itanim ng kaaway sa isip mo, hindi ka po malilinlang. Hindi ka po madadaya. Amen? Kasi dyan po tayo dinadaya ni Satanas sa kaisipan. Pansinin po natin sa buhay ng isang tao. Ayos yung takbo na yung kaisipan, tapos biglang pangit na kaisipan na darating sa iyong isipan. Di ba? Yung po kasi yung ginagawa ng kaaway. At sa aklat po na sinulat po ni Apostol Pedro, alam niyo po ba, ginagawa ni Satanas ngayon sa buhay po ng mga mananampalataya? Yung po bang binubulungan ka na lang? Kasi hindi ka naman po pwedeng silain eh. Ang ginagawa po ni Satanas, para madaya po tayo, binubulungan po tayo. Sabi po ng Bible, si Satanas kagaya na po siya ng isang leon na umuungal at humahanap po siya ng masisila. So, kapag nadaya po yung ating kaisipan, saka pa lang po may magagawa si Satanas sa buhay po ng isang tao. Kaya mahalaga, binabantayan po natin yung ating kaisipan. Ano ba? Yung buong lakas mo. Yung lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos, napakahalaga na magamit po natin ito sa pagmamahal po natin sa Diyos. Amen! Hindi po yung kung kailan ka na mahina, Diyos, bigyan mo lamang po ako ng lakas, maglilingkod ako sa iyo. Yung wala na nga ay. Samantala kung malakas tayo, hindi natin ginamit sa paglilingkod sa Diyos. So, napakapalad natin dahil sa ating lakas, nakapaglilingkod po tayo sa Panginoon. Amen? Sabi nga, wag po nating sayangin yung lakas na yan. Kasi habang yung lakas mo, ibinibigay mo sa Diyos, patuloy kang bibigyan ng kalakasan ng Diyos. Pero kapag yung kalakasan natin, ipinagkahit natin sa Diyos, sabi ko nga, wala man mo magagawa, di ba?
isang saglit lang na mapisod ka at may naganap sa iyong physical. Ganun lang kasimple yung buhay. Hindi natin pwedeng pagmalaki yung lahat ng bagay. Ang mahalaga, gamitin po natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Amen. Upang mula doon, malugod ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At yamang tayo ay minahal ng Diyos, ipakita din po natin yung salitang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa nga po dyan, yung pagmamahal sa ating kapwa. Paano po ba natin mamahalin yung ating kapwa? Una, sabi ko nga sa mga anak, mahalin po yung mga magulang. Mahalin ang magulang. Okay. So tingnan po natin yung sinasabi ng Bible. Kasi ito yung dalawang sinabi ng Bible na may kalakip na pangako. Una, yung kapag minahal mo yung Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, may pangako po ang Diyos sa buhay ng bawat isa na tayo po ay iingatan, tayo po ay pagpapalain. Ganon din po yung pagmamahal sa ating mga magulang. So, sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 6, sabi niya dyan, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay sa lupa. Sabi dito, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sa ibang salin, magiging masagana ka at hahaba ang iyong buhay dito sa ibabaw ng lupa. Yung totoong nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos, kaya po niyang mahalin yung kanyang magulang. Amen! Dahil kapag minahal mo yung magulang mo, magiging maganda yung buhay. Magiging mahaba yung buhay mo dito sa ibabaw ng lupa. Madami po kasi mga anak ngayon, na dahil hindi po naintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po nila mai-apply yung salitang pagmamahal sa kanila po mga magulang. At kahapon nga po, nagkakwentuhan po kami ng isang kapatid natin, kasi yung naging magulang niya, naging biyanan po nung asawa niya, medyo bumabalik na po sa unang kaisipan. May Alzheimer na po siya. Ganon. At sabi ko nga sa kanila, isang bagay lang kayo yung ilagay niyo sa inyong kaisipan, ang mapagmahal sa magulang ay pinagpapala ng Diyos. Amen! Kasi sa isip daw po nila, kung minsan bilang tao, dumarating po sila sa punto na umaayaw sila bilang tao. Kasi biyo mo, dahil hindi naman talaga totoo pamananampalataya yung magulang, inisip niya kumisa kung bakit kailan ito. Kasi ganyan. Tapos, pinapalaya sila. Tapos, yung lahat na ginawa nila mabuti, wala palang kabuluhan. Sabi ko, unawain na lang ninyo yung inyong magulang. Kasi nasa period na po siya nang wala na po siya sa tamang takbo ng kanyang kaisipan. At sabi ko, sana hindi dumating sa buhay ninyo at dumating din kayo sa kanyang punto. Di ba? Kasi kumisan ganun talaga eh. At kapag po yung talagang anak, hindi po siya nakapag-tiis. At hindi po niya natutunang mahalin yung kanyang magulang, kumisan dahil po siya sa punto. Kaya mamamatay itong magulang ko. Diba? Minsan may mga ganun punto. Diba? Matagal na niya inaalaga sa 5 taon. Medyo matagal na. Yung mga bata ngayon, hindi po kagaya ng dati na mapagtiis at aalagaan po yung mga magulang. Nakita ko po yung mga kabataan ngayon, hindi po ganun mapagtiis. Pero ang maganda mailagay sa puso at kaisipan ng bawat isa may mga magulang pa, nasabi ng Bible, igalaw mo ang iyong ama at ina. Ito yung unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen po ba lang, mga kapatid? Amen. Kung gusto po natin guminhawa yung buhay natin, kung gusto po natin maging mahaba yung buhay natin, mahalin po natin kung tayo po ay may kanya-kanya mga magulang. Kasi yun po yung utos ng Diyos, yung salitang mahalin. Kung mahal mo yung Diyos, mahalin mo din yung magulang mo. Amen po ba daw, mga kapatid? Amen. Kasi maganda po yun. Para patuloy tayo pagpalagi. Kasi alam niyo po ba, kapag yung magulang, mahal mo, ano po yung panalangin po ng magulang sa anak? Diyos ko po, pakaban mo yung pag-ibig na nakaway ni, para soba na ako pa. Ingatan na ako pa. Nananalangin po siya ng mahabang buhay.
Sana yung anak niya, umapa pa yung buhay niya, pagpalain ng Diyos yung kanyang buhay. Pero kapag yung anak, mabait, pasaway, ano po yung panalangin na kaya kanyang magulang? Diyos ko po, ikalibahala kang anak ko. Yung po pag gano'n. Diyos ko, alam mo yung bahala sa anak ko, hindi ko na po siya kaya. So, iba po yung panalangin ng isang magulang sa isang mabuti at mabait na anak kaysa sa isang anak na napakabait at talagang hindi sumusunod sa kanyang magulang. At ang sabi ng Bible, inoonaw ng Diyos yung panalangin ng isang magulang. Amen! Kaya, so yun po yung pangalawa. Sabi po dyan, ay una, mahalin natin yung Diyos. Pangalawa, mahalin yung mga magulang. Pangatlo, mahalin ang asawa. May asawa ka pa, sabi nga, bahagi po na mag-asawa, kung minsan nandyan po yung konting tampuhan. Amen po ba daw? Pero ang sabi ng Bible, mahalin mo. Paano po yung salitang pagmamahal? Una, sabi po dyan sa Efeso 5:21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Yung pagmamahal ng babae, sabi niyo dito, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanyang sariling asawa. Yung babae na nagmamahal sa kanyang asawa, ito po ay nagpapasakop sa kanyang asawa. Amen po ba daw? Kahit kayo po yung manager sa bangko at yung asawa po ninyong lalaki ay janitor, pagdating sa bahay, siya po yung masusunod. Amen. Siya po yung sabi dito ng Bible, pasakop daw po yung babae sa isang lalaki. Amen po ba daw? Hindi po yung pagiging manager sa bangko, dinadala sa loob po ng tahanan. At alam niyo po, kung may unang gagalang sa asawa mong lalaki, ikaw na babae. Hindi ko mo na kumikita ka ng malaki na babae pagdating sa bahay, kasama po yung asawa mo sa samahan po ng takusan. Amen po ba ito? Alam niyo po ba yan? Takot sa asawa. Hindi po masama po yung magtulungan bilang mag-asawa. Kaya lang, huwag mo naman tatakutin yung asawa mo. Kundi dapat, sundin po natin kung ano yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Amen! Kasi binabaliktad po ng mga tao yung sitwasyon may dumating na tao. May nagtanong. Tinanong yung lalaki. Sabi niya, ano ba yung gagawin natin? Sabi nung kumpare doon sa kumpare. Itanong mo kay commander. Sabi ko, ba't gano'n? Lalaki yung kausap, tapos pinatatanong doon sa asawa, commander. Palagay nyo kaya, sino po ba yung manager sa commander sa loob po ng bahay? Dapat tama. Amen po ba daw? Yung commander, lalaki. Pagka-manager, babae. Tama po ba? O yung manager, yung lalaki, yung commander. So, hindi naman patatama. Ayusin po natin para po maging maayos po yung takbo ng ating mga buhay. Sabi dito naman sa 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So sabi ka, bilang mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. So, alam niyo po ba, yun po yung utos sa atin. Yung babae, pasabot sa asawa, yung lalaki naman, mahalin po yung kanyang asawa. Amen! Agad po ba kayo bilang mga may asawa? Tahimik ka. Mukha tayo hindi alis. So, ayusin po natin kasi tumanggap tayo ng pagmamahal ng Diyos. Amen! Kasi kapag po yung tao, totoong tumanggap ng pagmamahal ng Diyos, pwede po niyang i-apply ito sa kanyang buhay, maging sa kanyang pamilya. Amen! Bagamat sabi ko nga, sa buhay po na mag-asawa, walang perfectong mag-asawa. Lahat po tayo may kahinaan. Lahat po tayo may kamalian. Amen!
Ano yung kailangan po ng babae? Palagay nyo? Walang pera. Tama naman, di ba? Kasi siya yung manager. Napakahirap naman na manager siya, wala siyang pera, di ba? Jer lang yan, Jer. Siya walang money. Kaya kung minsan yung babae, may technique naman yung babae. Kukwento ko. Pupunta po sa isang tindahan, bibili. Dahil alam niya, yung manager, yung asawa niya. Ay, nakalimutan pa rin yung wallet ko. Sabi niya, love, wala ka. Kaya pa yung nanay sa daan yan. Mabilis na yun, mabilis na hold up, di ba? Hindi, ano lang po yun, lambing lamang po siguro na yun, no, babae. Dahil manager siya, nawala siya ng pera, at alam niya yung asawa niya may pera, mabilis na hold up po yun, di ba? Tama naman, di ba? Kung minsan, nagaganap. O hindi naman palagi, ano? So, bahagi po yun ang buhay mag-asawa. Sabi ko nga, sa buhay po namin bilang mag-asawa, mula po nung si Mrs. ay, ilan taon ba? 6, 7. So, yung washing machine po namin, kung minsan palalaki, kung minsan po pambabae na. Ano yan? Double purpose po siya. Pwede siya palalaki, pwede siya pambabae. Kasi nandun po talaga, bahagi po yun ng buhay mo ng mag-asawa. Dati po kasi, kapag nakakita po ako ng lalaki naglalabas, hindi naman ako mahal ng babae yung asawa niya. Kasi bakit yung babae, lalaki ka ako yung naglalabas? Kaya pala, darating din sa buhay ko yun. So, ginagawa po namin yun kasi natin yung pagmamahal. Amen. Wala, hindi naman po mawawalan yung pagkalalaki mo kung naglalabas ako minsan, di ba? So, bagamat nandiyan po, tulong-tulong po kami, nandiyan po yung anak ko din po lalaki. Ang lalaki din po yung washing machine po niya. At yung babae, yung manugang po namin, tulong-tulong po kami. So, mahalaga po kasi nandun po yung salitang pagmamahal. Amen! Amen! Para maging maayos, maging maganda, yung samahan po ng mag-asawa. So, ano pa? Yung salitang mahalin mo ang kapatid. Ang sabi po ni Apostol Juan, ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So, saan tumanggap tayo ng pagmamahal ng Diyos? So, napakahalaga na mahalin po natin yung ating mga kapatid. Sabihin lang po natin, kapatid sa pananampalataya, kapatid natin sa laman. So, napakahalaga yung salitang pagmamahal. Amen! Hindi po yung bilang tao. Kasi hindi naman po tayo talaga magkakamukha po ng ugali. Bilang tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. At yakang tayo ay tumanggap ng pagmamahal ng Diyos. Ito po yung dapat na maibigay natin at maipakita natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Huwag mong hanapin yung kapatid mo sa physical ng pagmamahal kung di pa po siya totoong tumanggap kay Kristo. Subalit yung mga totoong tumanggap sa ating Panginoon Jesus, siya po ay may totoo ng pagmamahal sa kanya pong puso. Kaya na po niya magpatawad ng 77 beses. Hindi po siya nagpapatawad na may hangganan. Sige, nakakatatlo ka na. Sa susunod, hindi na kita mapapatawad sa iyong nagawang pagkakasala. Kasi hindi pa po siya lubusang nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Pero yung totoong nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos, kaya po niya magpatawad ng habang buhay. Amen! Amen! Hindi lamang po tuwing December 25. Ito po yung malungkot sa buhay natin, na kung minsan, yung kailangan pa dumating yung December 25 bago mo mapapatawad yung kapatid mo. Kung di na dumating yung December 25, nagkahiwalay na kayo. Diba? So, mahalaga, may apply po natin yung salitang pagmamahal sa ating mga kapatid. At kung minsan, ito po yung ginagawa ng kaaway. Pinag-aaway-aaway po talaga yung mga magkakapatid. Sabi nga ng Bible, ang pakikipaglaban natin hindi sa laman o sa dugo, kundi doon sa gawa po ng kaaway na gumagawa sa buhay po ng isang tao.
Kuminsan, di ba, good naman kayo magkapatid, tapos bigla kayo mag-aaway. Ang tingnan po natin, gawa po yun ng kaaway. Amen! Upang manatili po yung salitang pagmamahal. Sabi nga po na isang talata, wag tayong padaig ng masama. Daigin natin ng mabuti ang masama. Wala naman po kasing perfectong tao. Kahit nasabihin na po natin si mananampalataya na po ng Diyos, dumadating pa po siya sa punto ng kahinaan, kamalian. So, kung paano daw po tayo pinatatawad ng Diyos, kung paano po tayo minamahal ng Diyos, ganun din po tayo magpatawad at ganun din po tayo magmahal. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. Ibawa, sa akin, sa akin lang to, okay lang. Ang mahalaga po doon, sabihin niyo sa akin, tapos magmahalan po tayo bilang magkapatid. Amen. Bawa, yung katabi mo, katagal mo na katabi, tapos hindi mo pala binakapatid. Sabihin mo nga sa iyo katabi, kapatid, mahal kita sa Panginoon. Baka magkatabi kayo, hindi kayo nagpapatiyan. Alam niyo po kasi, paano maniniwala yung mga tao hindi mananampalataya na tayo po ay tumanggap ng pagmamahal sa Diyos kung tayo mismo, hindi po tayo nagmamahalan. Amen. Napakahalaga na sinasabi ng Bible, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Tayo daw po ay isang sinungaling. Kung sinasabi natin mahal natin yung Diyos, pero yung kapatid mo nakatabi, yung kapatid mo na kasama sa buhay, hindi po siya kayang mahalin. Yamang tayo po ay nagsasabing tumanggap ng pagmamahal ng Diyos. Amen! Tagalin na po natin yung salitang kawalan ng pagmamahal, kundi ang ilagay natin sa puso natin yung salitang pagmamahal ng Diyos. Mahal kita sa Panginoon. Kasi yun po yung sinasabi sa atin ng Diyos, yun po yung inuutos po sa atin ng Diyos bilang isang mananampalataya. At sabi ko, hindi naman po siya talaga ganun kadali na i-apply sa buhay ko na isang tao. Paano mo gusto mahalin yung tao? Sa kasi gumagawa sa iyo ng mga bagay na hindi ka ibig-ibig. Di ba? Kung kailan mo gusto talaga na, magkasundo kami dalawa nito. Magkabati na kami talaga nito. Tapos saka po, lumalayo yung sitwasyon. Alam niyo po, kapag napagtagumpayan po natin yon, saka po pwedeng sabihin, ako talaga yung totoo ng nagmamahal sa aking kapatid. Amen! Amen. Kasi napagtagumpayan po natin yung mga pagsubok upang ma-apply yung salitang pagmamahal. At ano ba? Number 5, mahalin ang kaaway. Yan, ito yung maganda. Kapag nagawa po natin ito, magiging totoo na po kayo masaya. Amen! Okay, basahin po natin. Sabi niya dyan, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay, sabi dito, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ay inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So sabi dito ng Bible, mahalin po natin yung ating mga kaaway at idalangin yung mga taong umuusig sa inyo. So napakaganda yung paalala at utos sa atin ng Diyos na sabi niya, ito naman na sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Alam niyo po kapag na-apply po natin ito, napakasaya tao po natin. Amen. Kasi yung Diyos, ganun po siya eh. Minahal po niya yung lahat ng tao. Diba? Sabi po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Lahat. Ano po bang klaseng tao yung nasa buong mundo? Diba? May mga mabuti, may masama, may talagang napakasama. Pero sabi ng Bible, mahal po sila ng Diyos.
Sa Bible, isa sa pinakamasamang naging alagad ng ating Panginoon Jesus, si Apostol Pablo. Kung titingnan natin yung buhay niya, nung siya ay di pa mananampalataya ng Diyos, inusig po niya yung mga taong nananampalataya sa Diyos. Pinakukulong po niya at naging bahagi po siya ng pagkamatay pa po ni Esteban. Subalit sa kabila po ng kanyang naging buhay bilang isang tao na naging makasalanan, makita natin doon yung biyaya ng Diyos. Siya po ay tumanggap ng kaligtasan. At mula po doon, nung nabago yung buhay ni Apostol Pablo, nagamit po siya ng malakasan po ng Diyos. So sa buhay po natin, hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa buhay po ng mga tao. Ang mahalaga po doon, makita natin kung ano yung inuutos sa atin ng Diyos. Amen po ba doon? Kasi hindi mo alam, pagdating pala ng panahon, yung kaaway mo na yun, naging lingkod ng Diyos. Nagkita kayo, oh Brad, kumusta ka na? Tapos hindi mo siya binabati niya kasi alam mo, naging kaaway mo siya. Tapos nagpatotoo kayo sa'yo. Alam mo Brad, manggagawa na ako kayo ng Diyos. Ha? Magugulat ka dati, kaaway mo ngayon, manggagawa na ng Diyos. Kasi hindi natin alam yung kalooban po ng Diyos. Na yung tao niya, naging kaaway mo, naging kaalit mo, pero hindi mo alam yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya maganda mo lang gawin kung ano yung inuutos at ipinapagawa sa atin ng Diyos, yun po yung ating i-apply sa ating mga buhay. Amen! Amen. Yung kapitbahay mo, yung mga kapwa mo, sabi nga kung naging kaaway mo sila, mahalin po natin sila. At yung mga umuusig, ang sabi ng Bible ay ipanalangin mo sila. Bahagi po ng buhay ng isang mananampalataya yung salitang pag-uusig. Yung ating Panginoong Jesus, nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, inusig din po siya ng mga tao. At ang sabi ng Bible, kung paano daw po inusig yung ating Panginoong Jesus, ganun din pong uusigin yung mga taong susunod at maglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kaya ipanalangin po natin sila na sila din po ay kumilala at makakilala sa Diyos. Amen! Kasi tayo din po, dati ganun eh. Di ba? Inuusig mo yung mga tao nagdadala ng Bible. Ngayon pala, ikaw na yung nagdadala ng Bible. Dati inuusig mo yung mga tao nagsisiyaw ng gospel. Ngayon pala, ikaw na yung nagsisiyaw ng gospel. Hindi natin alam, di ba? So, ang maganda doon, palagay ko, nung tayo po ay umusig sa kanila, tayo po ay ipinapanalangin. God, dalayan ko po itong mga umusig na ito sa akin, sila din po ay makaunawa at makaliwanag ng iyong mabuting balita. Kaya dumating yung panahon, tayo naman po ngayon yung ginagamit ng Diyos. Kaya kung may umusig po sa atin, ipanalangin din po natin sila. Na sila po ay mamulat at makaunawa ng salita po ng Diyos. Amen! Kaya sabi po dyan, sa ating pag-aaral, una, mahalin natin yung Diyos. Pangalawa, mahalin po natin yung ating mga magulang. Mahalin natin yung mga naging asawa, mahalin natin mga kapatid, mahalin yung ating mga naging kaaway. And last verse, sabi niya dito, sa 1 John 3:18. Ang sabi po dyan, sa 1 John 3:18, dito na po tayo magwawakas. Sabi niya dito, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Sabi dito, sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kasi yung minsan, salita lang. Mahal kita, kaya lang, ayaw kita makita. Mahal kita, kaya lang, hindi kita talagang gusto makasama. Hindi po gano'n. Kundi sabi dito, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ipakita natin daw po yung pamamahal sa pamamagitan po ng